kaya mayroong kapwa nalilisya sila. Mga minamahal, ang wika nga ng Ama, kung ipapairal ko ang batas ko at gagawin kong lahat ng magkasala ay pagdakay parusa, wala nang maliligtas. Lahat ay parurusahan ko sapagkat lahat ay nagkasala. Ngunit nang dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Ama, binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat. Kaya naman, ang nasa kabutihan, sa halip na magsalita ng kung ano-ano marapat ay manalangin at ipanalangin ang mga nalilisya. Sa halip na kung ano-ano ang mga sambitin at sinasabi, magpatutuong nasa kanilang kabutihan. Hindi sila nagpapatalo at hindi nila patatalo ang kabutihang taglay nila, kundi ipananaig ang kabutihang nasa sa kanila upang ang mga kapwa nila nakakasamang wala sa kabutihan, sila ang maakay nila at hindi sila ang matangay sa mali nilang gawa. Mga manahal at mahal na mahal, nawa patuloy niyong pagsumakitan at pagsumikapan na wag ang patuloy na maghasik sa inyo ay si Satanas, kundi bayaan niyo ang Ama ang makapagpunla ng makapagpunla at magasik ng magasik sa inyo upang makapangibabaw lubos siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Lucas. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang naghahati sa magkakalabang pangkat, at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y magpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandataan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Buhay ba ang Ama? Maliwanag na masusuri ng totoo at nakikipagtotoo sa Ama ang taglay ng bawat isa. Ang Ama ay tagapaglikom, tagapagtipon ng para sa Kanya. Subalit, ang gawa ni Satanas ay pangwasak at nagwawasak. Kaya, sa Ama ka ba? Pakita mo. Tagapagtipon ka, tagalikom ka, tagapagbuo ka, di ka tagapagwasak at di ka tagasira. Sapagkat ang gawa niya ay tagapagbuo, tagapagbuklod. Hindi tagapaghiwalay, tagapagsira at tagapagwasak. Kaya madali mong makita kung ano ka at sino ka bilang anak ng Ama kung tuwirang Espiritu niya ang sumasayo. Kaya nga't maliwanag ang salita niya. Ang sambahayan niya ay kumikilala sa Kanya at ang mga anak niya ay sumusunod sa Kanya.
At kung lahat ng mga anak niya ay tatalim at susunod sa kanya, sino pang magwawasak ng kapwa anak niya? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, mararamdaman sa puso ng bawat isa kung anong naghahari at nangunguna. Makikilala ninyo sa inyong isip at damdamin bilang pagkatao kung ano kayo at sino kayo. Sapagkat ang layunin ng Ama ay maging mabuti. Kaya't kung ang pagpapakabuti ang minimithi ng bawat isa, ililis siya ang sarili sa alam niyang di magiging dapat sa pananaw ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang wika nga, hambing sa nakabilanggo, kapag nandoon ang gwardya, tahimik silang lahat, subalit tumiikot ang mata ng hindi totoo, sapagkat anina lamang ay umalis yung gwardya nila. At kapag umalis na, sisimula na ang panggugulo. Ganyan ang mapanlinlang na espiritu. Anina lang, magulo lahat ang tao. Nang sa gayon, wala nang mapa sa Ama. Lahat ay sa Kanya na. Kung ikaw naman ay totoong kumilalat na kada masama, bakit di mo suriin ang gawa ng Satanas at gawa ng Ama sa buhay mo? Ang wika niya, nagpapabuti ako, nagbibigay ako ng kapayapaan, nagpapagalak ako, nagpapaalab ng pagmamahal, nagpapasigla ng liwanag, nagpapanining ng liwanag, nagbibigay unawa, upang kayong lahat sa akin ay makatanggap. Subalit, ang aking kalaban, nang gugulo, nang gigiyagis, nang lilito, nagpapagulo, nagbibigay lumbay, para kayo'y lumayo sa akin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Habang nakataas ang Biblia, ang maniwala ay maniwala, ang hindi ay hindi. Sa aking tuturan at sasambitin wika nga bilang tao at sa bilang espiritu. Anak, ipaglaban mo ako. Ipaglaban mo ako. Ipaglaban mo ako. Sambitin mo ang tama. Wikain mo ang dapat. Huwag mong ikahiya. Kung nasa katotohanan ng tao, maniniwala. Kung hindi totoo, di siya tatanggap. May katwiran siyang sarili. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung minsan nakala ng tao, totoo na lahat ang ginagawa. Ngunit pag nilayan ninyo, ang sabi nga, ang naturalesang pag-uugali ay hindi daw mababago, hindi daw kayang baguhin. Bilang tao, hindi. Subalit kung totoo ka nang tumanggap sa Ama, mababago niya ito. Kahit sino pa ikaw na pinakamadaldal sa unang buhay mo, gagawin kanyang tahimik, payapa, kung tunay na siyang naghahari sa iyo. Lalo tigit, kung nais mo'y kabanalan at pagpapakabanal, hindi mo namimithiin ang kwentuhang pangtao, sapagkat wala nang silbi ito para sa iyo. Manaka-naka na lang, sapagkat wala nang laman ng puso't isip mo, kundi ang para sa Kanya. At di mo man isipin ang bagay at mga bagay, nagigitla ka pa kung magkamisan, bakit ibinibigay sa iyo? Ngunit kung minsan hirap na isip mo, wala kang makuha, wala kang makamtan, nagugulo ka, nalilito ka, kaya hirap ang loob mo. Subalit kapag ang Ama inisip mo at siyan dinama mo, wala ka mang sinasabi, nakikita ka niya. Sapagkat alam niya lahat ang para sa iyo sa araw na ito. Sapagkat siyang kumikilos tulad ng hangin, na kahit hindi mo nakikita, nararamdaman mo. Nakikita mong gumagalaw ang mga tinatamaan ng hangin. Subalit, hindi mo mahawakan. Yan ang Ama. Yan ang Espiritu niya. Na kapag tumama na sa katawan mo
at nilukob niya na sa banal na Espiritu ang naghari ay ikaw at siya sa iyo. Sinisigurado niya, walang di niya mababago. Kaya hindi totoo. Pusakal yan, di na magbabago. Masama yan, di na magbabago. Salitang tao yan. Kaya nga may pagbabago, may pagsisisit, pagbabalik loob. Upang patutuhanan ng Ama, ang lalapit sa Kanya, itatanggapin niya, at ang magsisisi, magbabalik loob sa Kanya. Yaon ang patutoo nang naghahari sa isip at damdamin ng mga anak niya siya, sapagkat ang mahirap para sa Ama, madali niyang magagawa, sabi ng tao. Hindi! Ang mahirap sa tao, madali niyang magagawa bilang siya'y tunay na Ama ng lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag sabihin ng tao na, madamot yan, hindi na yan magbabago. Ba't mo hinahamak ang kapwa mo? Ba't mo sinusuri ang kapwa mo, tinatasahan mo ang magagawa ng Ama sa Kanya? Ikaw siguro di magbabago, subalit ang kapwa mo magbabago. Sapagkat kapag tumanggap ang sino man sa Ama, walang di magbabago. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang hindi lubos na nakapagbabago ang tao, taong tao. Hindi ba dinadaya ang Ama kapag nagsasabing nagbago, subalit hindi pala nagbabago? Kauna-unahan, kapitbahay, magsasabing, di man nagbabago yun. Di ba nakakahiya? Mga mahal, ang lahat ng ginagawa ng tao sa Ama tumatama ang mga paratang ng mga anak niyang hindi rin makatotohanan. Sapagkat dinadamay siya. Nasasambit ang pangalan ng Kristo, nasasambit ang pangalan ng Espiritu bilang divine mercy. Subalit, ang taong may gawa. Mga mahal, yan ang patutong walang takot ang tao. Sapagkat kung may takot, kailan may di sasambitin ang pangalang Jesucristo sa mali at lisyang gawa ng tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't maliwanag ang tinuran kung sino ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Yaon ang pawang katotohanan. Anong silbi ng sinabi mo ngayon? Mahal na kapatid ko, lakasan mo loob mo, magtibay ka. Pagkatapos naman, ikaw, daing ka ng daing, hinaing ka ng hinaing. Nasaan ang sinabi mo? Yaon ang patotoo ng sinasabi ng tao ay nagagawa nito. Kaya dapat tahimik, payapa ang bibig. Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan sa pakikipagtapatan at pakikipagtotoo ng kapwa, nagagalit ang di totoo. Nang dahil hindi magawa ang magpakatotoo. Tandaan ninyo, ang tao'y di kayang magbago. Subalit ang Espiritu na nagpapabago sa tao, yaon ang totoong nasa pagkatao ng tumanggap na Espiritu. Kaya ang mahirap sa kanyang gawin na pagbago ng Espiritong tinanggap niyang totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Halimbawa, may kawan ka, nakikipagniig ka sa mga kawan mo, para kang santa, napakatahimik mo. Lahat ng banal na salita'y alam mo. Pag lumabas ka na sa daan, kahit tabil ng dila mo, o lahat ng kwento, alam mo, ano ang sasabihin sa iyo ng Ama? Hindi nga ba't ang wika ng Ama sa iyo, anak, bakit mo ako dinadaya? Ano ng Espiritu ngayon ang nasa iyo? Kanina ako, ngayon iba na. Kaya hindi ka mapuspos dahil sa kadaldalan mo. Yan ang totoo, mga mahal ko, sapagkat nasa banal na aklat, puspusin kayo ng Espiritu, timpiin ang bibig nyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ito'y hindi pa tama, kundi ito'y pag-uulat at paghahayag ng tama. At ang tatanggap ay mamumulat sa katotohanan. At ang kikilala, magnanasang magbagong buhay. At ang totoo sa Ama, mimithiing magawa. Sapagkat ang Ama ay di nakikipag lokohan pawa.
nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't saan ka man magtungo, sino man ang kahalubilo, kung pawang payapa ang isip mo, maging bibig na lumuluwal na salita, ay nasa loob din, pawa ay pag-ibig kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Doon, sa sambahayan at pagkilos sa isang katauhan, mapapatotohanan ng hindi si Belzebul, si Mulmol, Belzebul ang nangingibabaw, kundi Espiritu, banal na may katotohanan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tandaan nyo mga minamahal ko, gaano man ang pagmimithi ng isang tao na magpakatotoo, ngunit ang bibig ay walang patid sa kakasalita, hindi maaring hindi lumagpas sa kakangawa. Sapagkat paglabis ng pananalita, nalilis siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't ang Kristo, kung babaybayin ninyo ang istorya at pinasilay sa inyo, ganyan lamang mga mahal ko, tititig-titig, mamasid-masid, ngunit hindi. Putak ng putak, buka ng buka ang bibig, kundi bawat pananalita, tumbok sa pangungusap ay tama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Subalit nakihalubilo, nakikain, nakiisa, nakitawa, nakiinom, nakisama, na di inilisya, nilimot ang taglay na Ama. Nawa magawa niyo pawa, patutoong sumasa inyo ang Espiritu Santo, hindi si Belzebul na marunong manlinlang at mandaya sa maling gawa ay patuloy nang aakit sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Wika niya, makinig ka, nang matutunan mo ang aral ko. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, makisayaw-sayaw kayo sa tugtugit na katono. Subalit ang isipan nyo, huwag ililisya sa Ama. Maging damdamin nyo'y maging siya, nang di magawa nyo ang pangtao. Sa gayong bawat ginagawa nyo, siya pa rin naman sa inyo. San man magtungo kayo, mangingibabaw ay Espiritu. Banal na Espiritu ang mangunguna, hindi ang masamang tunusunod na di tama pagdaka, tinatanggap ng mga tao. Mga taong alibuha, amay tuwirang dinadaya, di kailanman mapapakli yaong mabubuting salita. Matutuwid niya ang baluktot, matatama niyang nagkamali, madidimlan ng di kanya, magliliwanag ang sa kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama?
Buhay bang Ama? Madali lang ang magpakasama. Mahirap ang magpakabanal kung bilang tao. Subalit, kung Espiritu Santo, lahat ng mahirap para sa iyo, madaling gawin. Ito sa iyo bilang tao na mahal ng Ama. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa 2-3, matanda na kayo. Mata sa inyo, maging ang bata na bata sa inyo. Subalit lang kaya ang matanda na susunod pawa sa dakila, kundi magbabago ang diwa. Pagkatapos na nagsalita, yaong Ama na mabuti pawa, kapag sumikal ang pagkatao,